Pag-usapan po natin ang tungkol sa masarap na isdang sinaing. Ang dalangin ni Lucky, swertihin siya sa araw na ito at makakuha ng mga sariwang isdang tulingan sa bagsakan ng mga isda sa palengking ito sa Batangas City. At mukhang binubuena siya. Natsyempuhan kasi ni Lucky ang isang bandehado ng tulingan. 40 kilos. Sige, ano muna ako ng isda, tumitingin. Kasunod doon, bibili ako ng rekado niya, yung mga dahon, asin, at iba pang sangkap. Lulutuin niya ito para sa ibinibenta niyang sinaing na tulingan. Tatanggalan ng hasang. Pag natanggalan ng hasang, hiwa niyo sa gitna para pag pinirat sa asin, magiging flat siya. Pipiratin mo siya sa asin. Ilalagay muna is yung taba sa ilalim, kasunod is yung kalamyas. May special technique daw sa pagsalansan ng tulingan sa kaldero. Pinatas ko yung isda dito sa kaserola, tapos pabilog yung pagpatas ng isda, tapos may butas siya sa gitna. Para pag bumula siya, yung bula niya nasa ibabaw, then magsa-circulate siya, paikot na siya dun sa kaserola para madaling maluto yung isda. Ang nakatoka sa pagluluto ang kanyang mga kapatid na sina Lilet at Lester. Kaya uling ang ginagamit namin dahil unang-una, practical, makakatipid ka. Halos 290 lang, isang sako. Kapag uling kasi maganda ang luto, hindi ganun kabigla ang apoy. Nakakalimang kaldero sila ng sinaing na tulingan kada araw. At dahil nasa iisang kwarto lang ang kanilang 5 lutuan, tiis-tiis na lang muna sa init. Nandito ako sa loob, natagal ng 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Kapag ang sinaing na tulingan namin, luto na. Hindi na siya amoy malansa, hindi na siya amoy dugo. Yung naghahalo na yung amoy ng mga kalamyas niya. Mamantika na gawa ng taba sa ilalim. At saka yung kanyang kulay ng patis ngayon, medyo brown na. Doon namin nalalaman kapag luto ng aming sinaing na tulingan. Matamis-tamis, maasim. Ito yung bata pa ako, masarap ito yung mga kumakain. Isdang Batangas to. Halos 2 dekada na nila itong hanap buhay. Nag-umpisa kami sa isang maliit na lamesa hanggang sa pinagpatuloy ng aking mga magulang at nakabili na sila ng tig-itig-isa naming pwesto. Nagpatuloy na nagpatuloy, sinamahan nilang ng sipag at tiyaga hanggang sa lumaki na ng lumaki. Meron silang 3 pwesto sa palengke at ang kanilang tinda madalas sold out. Kada piraso ng tulingan, 35 pesos ang benta. Sa kanilang pwesto, kumikita sila ng 8 to 10,000 pesos kada araw. Sir, sinaing na! 35 lang po. Nakapagpundar na sila ng mga sasakyan at iba pang negosyo. Sa mga palengke dito sa Batangas, hindi mawawala ang sinaing na isda. Kaya naman kilala sila bilang Sinaing Capital of the Philippines. Ang Batangas ay maraming bayan na mayayaman sa baybayin ng dagat. Kung kaya't ang pangingisda ang siyang pangunahing hanap buhay dito. Ito po ay patuloy na naiuulam kahit ilang araw na gustuhin mo. Sa farm village na ito, ang kanilang sinaing na isda may halong iba't ibang sangkap. Ang sinaing na tulingan may taba ng baboy. Kaiba pala pag may baboy siya. Malinamnam. Ang sinaing na dilis may santol. Parang balot ang lasa. Maalat. At ang sinaing na galunggong may kamyas na kung tawagin nila rito, kalamyas. Malinamnam, maasim ng konti, masarap. Ang
bakasyunang ito, proyekto ng isang private social enterprise kung saan ang mga namamahala taga roon din mismo. Kabilang sa mga nabigyan ng pabahay at kabuhayan dito ang mga tagaluto o cook na sina Raquel, Mabel at Marites. At ang binabalik-balikan daw dito ng kanilang mga bisita ang kanilang sinaing. Nire-request nila yun na lutuin yung mga ganun. Palain yung mga ganyan simpleng gawain ay pagdating pala ng panahon ay napakalaki ng maiitulong sa iyo. Ang sinaing habang tumatagal, lalong sumasarap. Posibleng araw itong umabot ng hanggang 2 taon. Dito sa bayan ng Mataas na Kahoy, ang kanilang bestseller, sinaing na tawilis na nakabote. At dahil pang matagalan, patok ito sa mga nag-a-abroad. Sa mismong bote na rin nila ito, iniluluto. Pag niluto siya sa glass jars at gamitin ang thermal process, mapipreserve ang produkto nang hindi mo kailangan ng any additional chemical preservatives. Hahaba ang shelf life niya hanggang 2 years. Alas 6 ng umaga, dumarating ang order nilang tawilis. Tinitingnan ko kung mapula na ba yung mata niya or malinaw pa kasi pag mapula na yung mata, ibig sabihin hindi na siya fresh. Hinugasan ang mga tawilis. Iprinito gamit ang deep fryer. At saka inilagay sa bote na may mga sikretong pampalasa. Napakalambot ng tinik. Kung ikukumpara mo sa ibang sinaing, siya yung masarap iulam sa kanin. Nagsimula lang daw ang mag-asawang Nestor at Jonas sa maliit na karinderya noon. Ngayon, kumikita na sila kada buwan ng 100,000 pesos. Nakapagpundar na ng bahay at lupa. Pero hindi lang pala sa Batangas may sinaing, pati na ang mga kabalen. Hindi pa huhuli at ang kanilang pambato, sinaing na tilapia with alagaw leaves. Manyaman! Kaya nga tinawag kaming Pampanga, Pangpang, no? Riverbank. Marami kaming napoproduce na local isda. Yun ay ginagamit namin sa recipe niyan. Ang magluluto nito para sa atin, ang ating suki, ang guardian of Kapampangan recipes na si Aching Lilian Borromeo. Ang karaniwan daw na ginagawang sinaing ng mga Kapampangan, tilapia. Wala ka pong masasabi sa sarap. Madalas daw itong inihahain tuwing Semana Santa. Noong panahon namin na wala pang kuryente, palagi namin linuluto yung sinaing na isda. Walang refrigerator, tumatagal ang isda, tumatagal ang pagkain. Because of the presence of yung mga sangkap niya, yung kamyas o sampalok, yung pampaasim o dayap. Tapos yung asin niya, yung alagaw niya, pag-halu-haluin mo yun, parang natural na preservative. Bukang bibig ng mga foodies sa buong mundo, ang slow-cooked food. Ito yon, sinaing na mahabaan kung lutuin. Kaya naman, pagkasarap-sarap.